Kumawala si Zeus sa pagkakaakbay ni Damian. Pag-iisipan kong tungkol sa bagay na yan, Uncle. Nagkibit balikat na lamang si Damian. Ang kahulugan lang na sinabi ni Zeus, hindi siya interesado. Mr. Barlow, I guess may iba ka pang bisita na nahuling dumating. Pero sa tingin ko, hindi sila imbitado. Wika ni Darwish na kasalukuyang nakadungaw sa labas ng bintana. Dumapit sina Damian at Zeus sa bintana at tumanaw din sa labas. Nakita nilang 5 puting van na pumarada sa tapat ng restaurant at bumaba mula rito ang mga armadong kalalakihan. Sa isang masukal na kalsada kung saan di masyadong dinadaanan ng mga sasakyan, nandoot nakaparada ang 5 puting van. Sa bawat van naglalaman to ng 8 hanggang 10 armadong lalaki. Ang lalaki sa passenger seat sa pinakaunang van ang siyang leader nila. Kasalukuyan tong humihitit ng sigarilyo habang hawak-hawak ang kanyang cellphone. Maya't maya niya yun kung tingnan na para bang may hinihintay na mensahe. Patapos ng banquet, sigurado ka bang wala ka pang natatanggap na mensahe, Julio? Di mapakaling usisa na nasa driver's seat. Kalmahan mo lang, Denver. Basta, abante kagad tayo kapag natanggap ko ng hudyat. Dito mugon si Denver. Di niya sigurado kung magiging matagumpay ba ang misyon nila, lalo pat puro sikat na businessman ang bisita sa banquet. Posible na may mga koneksyon na iba sa kanila sa underground society. Kapag nangyari mang isa sa kanila ang makakontak ng tulong muli sa underground society bago pa man nila magawa ang kanilang misyon, ay tiyak na mabubulilyaso ang kanilang plano. Bakit parang kinakabahan ka? Tanong ni Julio na mapansin ang hindi kampanteng mukha ni Denver. Sa tingin mo kaya, magtatagumpay tayo sa misyong ito? Tanong ni Denver. Isang tao lang pakay natin. Hinithit nito ang maiksing sigarilyo at itinapon ang upos nito. Sigurado kung magagawa natin ang trabaho natin. Ilang segundo lang ang nakalipas, isang text message ang natanggap ni Julio. Tara, anong gagawin natin? Nag-aaralang tanong ni Randolph. Shit, walang signal, walang wifi, connection. Napamara si Damian nang tingnan niya ang kanyang cellphone. Kahit telepono, hindi rin gumagana. Sambit naman ni Jason dahil ibinaba ang telepono. Pinutol nila ang lahat ng koneksyon para hindi natin makontakt ang otoridad. Someone planned this. Wika ni Darwish habang bahagyang nakadungaw sa bintana. Kung ano man o sino man ang pakay nila, wala naman siguro sa atin, hindi ba? Nag-aalalang tanong ni William. Dito lang kayo, may titingnan lamang ako. Pagkasabi nito ni Zeus, mabilis na lumabas siya ng kwarto. Zeus, stay. God damn it, what should I say to Lord Duncan if something bad happens to him? Di na napigilan pa ni Damian si Zeus na makalabas na ito. I guess we should stay here and wait until they leave. Don't worry about Zeus. Alam na niya ang gagawin niya. Sambit ni Darwish. Nawala na ang tugtugan at nilapitan yon ng sigawan ng mga bisita at ilang mga putok ng baril. Kasunod nito ay narinig mula sa kwarto kung saan naroon si Damian ang isang boses ng lalaki. Gamit ang mikropono, maririnig ang malalim na boses ni Julio. Damian Barlow, alam kong naririnig mo ko. Hindi kami mag-aaksaya ng oras na isa-isahin ang mga kwarto sa buong restaurant na ito. Iimbitahan kita sa sarili mong pagdiriwang na pumunta rito sa entablado. May kailangan lang tayong pag-usapan. Pangako, walang masasaktan sa mga bisita mo kung sumunod ka sa inuutos ko. Si Zeus ay kasalukuyan na nakakubli sa may gilid ng banyo. Sa kwarto ko sa nilagay ang mga panlinis, habang sekretong nakasilip sa maliit na siwang ng pinto. Naparito sila para kay Uncle? May nakaaway ba si Uncle? Takang tanong ni Zeus sa kanyang isip. Napailing-iling si Zeus. Malabo. Kahit na ngayon pa man ulit nakita ni Zeus si Damian ay sa pagkakakilala niya rito, napakabuting tao nito. Yun ang rason kung bakit nahulog ang loob ng kanyang tita Aurora dito. Kung simpleng pag-uusap lamang ang pakay ng mga ito, bakit napakarami nila? Sa tansya ni Zeus, nasa mahigit 40 kataong bumaba ng van at lahat sila ay armado. Nag-isip ng paraan si Zeus. Walang paraan para makontak niya ang BPG o WDK para humingi sana ng tulong. Sarili lang maaasahan niya sa ngayon, lalo pat hostage ng mga bandido ang lahat ng bisita. Pero papaano? Mga armado sila at hindi niya kakayaning kalabanin na mag-isa ang mga armadong lalaki-lalakihan. Binuksan ni Zeus ang flashlight ng kanyang cellphone, naganap na maaaring po pwedeng gamiting armas sakali mang kailanganin niyang kumilos.
Nakita niyang isang bakal na tubong nakasandal sa gilid. Pwede na siguro to, sambit ni Zeus. Nang iangat ni Zeus ang kanyang flashlight ng cellphone, tumapat to sa mapa na nakapaskil sa pader. Layout to ng buong building. Nakaisip si Zeus na magandang plano habang pinagmamastan ang electrical room sa layout. Makikitang pagbaba ni Damian at Darwish sa hagdanan habang nakataas ang mga kamay nito. Nasa likuran nila ang dalawang armadong lalaki habang sinasabay ng kanilang lakad patungong entablado. Akala ko hindi mo na ako sisiputin, Mr. Barlow. Natatawang sambit ni Julio. Umakyat sina Damian at Darwish sa entablado. Nakakatuwa naman. Parang kayo pang naging bisita ko, Mr. Barlow at Mr. Soriano. Muling sambit ni Julio na sinundan ng malakas na halakhak. Anong kailangan nyo? Nandito ba kayo para mangolekta ng pera? Magkanong kailangan ninyo? Malamig ang tonong yon ni Damian. Kalma, Mr. Barlow. Nandito lang kami para kamustahin ka. Nakalimutan mo na ba ang atraso mo sa amin? Nagugulumihan ng tiningnan ni Damian ang lalaki na nakabonet. Sigurado siyang may voice changer device itong gamit na nakalagay sa may bandang leeg nito at mahahalata yon sa bahagyang nakausbong na tela ng suot nitong bonnet. Wala akong naaalalang nakaaway ko sa buong talambuhay ko. When I was a kid, maybe. Isa ka ba sa nakaaway ko sa laro? Tagu-taguan? Bahay-bahayan? Mapanuyang tanong ni Damian. Nakakatawa, Mr. Barlow. Kaya naman pala napakarami mong kaibigan dahil sa nakakaibang rumor mo. Wika ni Julio. That's right. I'm planning to live the rest of my life gaining friends, not enemies. You know, para na rin sa ikabubuti ng pamilya ko. Oh wait, have I offended your boss? Who's your boss then? Mahinang natawa si Julio. Wala akong boss. Ako ang boss nila pero honestly, meron akong kliyente na may galit sa pamilya ko. Hindi ko alam ang buong detalye basta ako ginagawa ko lang trabaho ko, alam mo na, para kumita. Nagtatakang pinagmasdan ni Damian si Julio. Pamilya ko? You mean the Barlow family? Umiling si Julio. Hindi, maikling tugon ni Julio. Nagkatinginan si Damian at Darwish. Kumabog ang dibdib ni Damian nang magsingkin na sa kanyang isipan ang maaaring target ng mga bandido. Alam niyang hindi siya yon. Ang tanging pamilya lang na nandito ngayon sa kanyang banquet ay si Zeus. Paano nila lamang dadalo ngayon dito si Zeus? Isa sa upper-class family na nagbabalak kalabanin ang pamilya Lawrence. Lumingalinga si Damian sa pag-aasam na hindi pa nila nakikita si Zeus. Kinakabahan ka ata, Mr. Barlow? Huwag kang mag-alala, hindi namin sasaktan ang pamangkin mo. Hanggat hindi pa iniutos ng kliyente namin na saktan si Zeus Lawrence, sambit ni Julio, mahinang natawa si Damian. You don't have any idea how powerful the Lawrence family is to you. Saglit na nahinto si Julio at saka nagibit balikat. Hindi ko kilala ang pamilya Lawrence at wala akong pake kahit gaano pa sila ka makapangyarihan. Para sa akin, mas makapangyarihan pa rin ang kliyente ko, higit kanino man. Nagtatakang pinagmasdan ni Damian si Julio. Mas makapangyarihan ba ang kliyente mo kaysa pinakamayamang pamilya dito sa Pilipinas? Saglit na napaisip si Julio. Oo, baka. Di siguradong tugon nito. Natawa si Darwish. Ang Lawrence family ang siyang pinakamayamang pamilya sa buong mundo. Kung sino mang kliyente mo, siguradong hindi mo ikukumpara sa pamilya Lawrence. Kaya nilang burahin ang pagkakakilala ninyo nang walang kahirap-hirap. Sa tingin ko nga may mga papunta dito ng sandalo, pinadala ng pamilya Lawrence at sa puntong to, alam na nila ang pakay ninyo? Natawa rin si Julio. Sa buong talambuhay niya, hindi niya pa naririnig ang tungkol sa pamilya Lawrence. Kung totoong makapangyarihan nga sila, hindi ba dapat alam niya rin ang tungkol sa kanila? Sabihin niyo na ang gusto niyong sabihin para takutin ako. Akala niyo ba maniniwala ako? Nakangising sambit ni Julio. Hindi kita tinatakot, nasa sayo na yon. Binabalaan lang kita sa maaari ninyong sapitin, sambit ni Darwish. Makalipas sa ilang saglit, biglang dumalim ang paligid dahil sa pag-blackout. Ano nangyayari? Kinakabang tanong ni Katarina na kasalukuyang nakayakap sa bisig ni Roger habang nagtatago sila sa ilalim ng mesa. Bubuksan sana nito ang flashlight ng kanyang cellphone pero agad na pinigilan siya ni Roger. Baliw ka ba? Do you want them to see us here? Pagalit na bulong ni Roger. Mabilis na ibinaba ni Katarina ang kanyang cellphone. Sa tingin mo ba, katapusan na natin?
Nanginig ang boses na tanong ni Katarina. Sinamaan to ng tingin ni Roger. You're really not thinking at all. Hindi tayong pakay nila kung di si Mr. Barlow. Kaya kumalma ka lang at maghintay na ayusin ni Mr. Barlow to. Samantala, sa isang madilim na bahagi sa labas ng restaurant ay nakakuble si Zeus. Huminga muna siya na malalim bago napagdesisyonan na sugudin ang 4 na armadong lalaking nakabantay malapit sa kinaroroonan ng bar. Isa sila sa 3 grupong naka-assign na magbabantay sa labas. Tulad ng 2 grupo, saglit lang na napatumba ni Zeus ang 4 na armadong lalaki. Gamit lang ang bakal na tubo. Mabilis ang ginawang pag-atake ni Zeus kaya di na nila nagawa pang makaporma at makalabit man lamang ang hawak nilang mga rifle. Papasok na sana si Zeus sa loob pero naramdaman niya may tao na sa kanyang likod. Nilingon niya ito. Dahil madilim ang paligid, tanging liwanag lang ng buwan ang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Shit! Tanging nasambit ni Zeus na makita niya ang mahigpit sa 10 armadong kalalakihan. Aba, akalain mo rin namang may mala Robin Hood na nagbabayani dito. Wika ng isa habang tinutukan si Zeus ng hawak itong rifle. Dito na nagtatapos ang kwento ng kabayanihan mo, bata? Naman ang isa pa. Papatayin ba natin ang binatang to? Tanong naman ng isa pa. Binagsak ni Zeus ang hawak niyang tubo. Di niya kakayaning mapatumba sila. Tayong magagawa niya sumuko kung hindi talagang katapusan niya na. Hindi tayo po pwedeng pumatay ng walang pahintulot ni Julio. Itali na lang muna ang binatang to. Utos ng leader ng grupo. Bago pa man makalapit ang 2 lalaki kay Locke, ay isa sa mga kalalakihan ang bigla na lang humandusay sa lupa. Paul, ano nangyari sa'yo? Usisa ng isa habang nagtatakang nilapitan ng kasama. Tinulungan niya tong makatayo pero nandaki ang mata niya nang mahawakan niyang mainit-init at malapod na likido mula sa likuran nito. Mas lalo tong nasindak na makitang dugo ito. Ano nangyari? Tanong ng leader na makalapit ito sa kanila. Inawakan niya ang leg ni Paul para tingnan kung may pulso pa ito. Laking gulat niya na malamang wala na itong buhay. Sino may gawa nito? Takang tanong niya habang nagpalingalinga. Saglit lang isa na naman sa kalalakihan ang bigla na lang ulit tumandusay na sinundan ng isa pa. Maging si Zeus ay naguguluhang lumingalinga sa paligid. Anong nangyayari? Naging alerto ang grupo ng mga kalalakihan pero di nila matukoy kung saan nagmumula ang pag-atake. Isang figura ng tao ang nabuo sa hindi kalayuan. Anino lang ito kung pagmamasdan. Pinaulanan nila to ng putok ng barel pero naglaho lamang ito. Anong klaseng... Hindi natapos sa sasabihin ng isa sa mga kalalakihan nang humandusay lang itong bigla. Sunod-sunod bumagsak ang kalalakihan sa lupa habang pinapanood naman ni Zeus kung paano sila atakihin ng anino. Maging si Zeus kinabahan din sa kakaibang nangyari. Nang maubos ang kalalakihan, huminto ang anino sa harapan ni Zeus. Napanunok si Zeus. Unti-unti, tuluyan na tong naging tao. May hawak tong espada at may suot tong kulay puting maskara. Nakakulay itim tong fit na damit kaya't matutukoy agad ni Zeus na babae ang nasa likod ng maskara. You're good at fighting. Puri nito kay Zeus. Di tumugon si Zeus, hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang natunghayan. Parang di makatotohanan ng lahat. Bago pa man tumuluyang tumalikod ang babae at magtungo sa loob, nasulyapan pa ni Zeus ang kumikinang nitong mata. Shabay! Tanging na isambit ni Zeus habang nanlalaki ang mga mata, pinagmasdan ng pamilyar na babae. Di pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Sambit ni Darwish kay Zeus. Kasalukuyan silang sakay ng kotse nito patungong Quezon. Mabuti na lang binuhay nito ang kanilang leader. Kasalukuyan nang iniimbestigahan ng otoridad ang nangyari at kung sinong kliyente nila. Saan pumunta ang umatake sa kanila pagkatapos? Tanong ni Zeus. May pakiramdam siyang ang babaeng iyon at si Miss Natalia ay iisa. Hindi ko alam. Pagbalik ng kuryente, tayong mga nakandusay na katawan ng bandido ang bumungad sa amin. Gladly, walang nasaktan sa mga bisita ni Mr. Barlow. Si Zeus ang nagpatay ng kuryente at siya rin mismo nagbukas ng marinig niya. Tumahimik ang komosyon sa loob ng restaurant. Tulad nga ng kanyang inaasahan, inatake rin ng kakaibang babae ang mga bandidong nasa loob ng restaurant. Pero bakit sila nito tinutulungan? Siya ba talaga si Miss Natalia? Ang kakayahan nito ay imposibleng magawa ng isang normal na tao.
Ibig lang sabihin malamang na hindi tao si Natalia. Ako ang nagpatumba sa 3 grupong nagbabantay sa labas. Muntik akong madakip ng ika-4 na grupo pero biglang sumulpot ang babaeng nakamaskara at isinalba ko sa kanila. Pagkukwento ni Zeus. As expected of young Master Lawrence. So ang ibig mo bang sabihin nakita mo ng malapitan ang umatake sa kanila? Takang tanong nito. Tumango lang si Zeus. Hindi lang sa nakita niya to ng malapitan kung hindi, narinig niya rin ang boses nito na parang boses din ni Miss Natalia. Simula nang matapos ang insidente, di niya na nakita pa sa restaurant si Natalia, bagay na mas nagpapatibay ng kanyang paniniwala na ito nga ang babaeng nakamaskara. Madaling araw na nang narating nila ang Labirania University. Salamat sa paghatid, Mr. Darwish. Wika ni Zeus pagkatapos bumalik ng kanilang dormitoryo. Nadatnan niyang natutulog si Theo. Wala si Dominic at Jacob. Sa tingin niya umuwi ang mga to sa kanilang pamilya dahil Sabado ngayon. Isa pa kaarawan ni Jacob bukas. Tiningnan niya ang kanyang cellphone at nakitang wala pa ring signal. Talagang plinano ng bandido ang ginawa nilang pag-atake. Sinira nila lahat ng cell site sa Metro Manila para lang hindi makakontak ng otoridad ang sinuman na nasa banquet. Nalaman niya mula kay Damian, plano ng bandidong dukutin siya ng mga ito. Kung sino mang nasa likod ng mga bandido ay sigurado, plano nilang kalabanin ang kanyang pamilya. Wala ba silang ideya kung paanong kapangyarihan ang kanyang pamilya? Kailangan niya rin mag-ingat simula ngayon. Kahit nasa kamay ng otoridad ang leader ng bandido, sigurado siyang meron pa tong ibang kasamahan tulad ng naka-assign sa pagsira ng mga cell sites. Pagputol ng kable ng landline pati na rin ang internet connection ng restaurant ng kanyang tito. Portion lang ng bandido ang lumusob sa restaurant, isa pa, hindi ang bandidong talagang may pakay sa kanya kung hindi, ang misteryosong kliyente nila na ayon sa leader nila ay isa ring makapangyarihan. Pagkagising ni Zeus, agad na nagtungo siya ng Index Corp. Sinalubong siya ni Yana na may nahihiyang ngiti habang inaabot ang kanyang security uniform. Here's your uniform, Mr. Lawrence. Napuna ni Zeus ang pagkakaiba ni Yana kesa nang una niya tong nakita. Nakalugay ang buhok nito at kapansin-pansin ang pisngi nitong may blush on. Mas maiksi rin ng kaunti ang suot nitong pencil skirt kesa nung nakaraang araw, kaya't mula ibabaw ng tuhod ay makikita ang porselanin nitong kutis hanggang paa. Mas cute ito kung pagmamasdan kumpara ng isang araw na pumunta siya dito. Naparunok si Zeus. Di naman siguro siya nito inaakit, tama ba? Salamat, tanging tugon ni Zeus. Pagkatapos magpalit ng damit, sinamahan siya ni Yana papunta ng security office. Bawat empleyadong lalaking makakakita kay Yana ay talagang napapanganga. Miss Lee is so gorgeous today. Pabulong na puri ng isang empleyado. What are you saying? Lagi namang maganda si Miss Lee. Ang ibig niyang sabihin, ibang-iba ang ganda ngayon ni Miss Lee. I wonder kung may nobyo na siya. Sambit naman ng isa pa. She looked inspired today. Hindi ba't ang lalaki niya nang kasama rin ni Miss Lee noong isang araw? Miss Lee seems interested in him. Sambit na isang babaeng empleyado. Impossible. Look at what she's wearing. A mere security guard? Alam naman ng lahat na mataas ang standard ni Miss Lee sa pagpili ng boyfriend. Kahit nga mga sikat na artista na sumubok manligaw sa kanya, hindi rin nagtagumpay. Tulad na lang ng mga naliligaw niyang magmula pa sa mayamang pamilya. Hindi pagsang-ayon ng isa. Bilang isang babae, alam ko, gusto ni Miss Lee dito sa paraan pa lang kung paano niya to kausapin at tingnan. Malay natin, di pala mayaman ang tipo ni Miss Lee. Besides, ikaw na nga nagsabi na isang security guard lang ang kasama ni Miss Lee. Bakit kailangan si Miss Yana Lee na isang executive manager ang maging tour guide nito sa paglibot ng kumpanya? Hindi ba't nakapagtataka? Unless interesado si Miss Lee sa kanya. Wika ng babaeng empleyado na kahit papano may kabuluhan. It does make sense. Kung ganun may chance rin pala ako kung maniligaw man ako kay Miss Lee, tama ba? Wika ng isang lalaking di nila namalayan, nakikinig pala sa kanilang usapan. Natahimik ang mga empleyadong nagchichismisan. Break time's over. Magsibalik na kayo sa inyong mga trabaho. Pasigaw na utos nito. Siya si Edgar Florentino, ang supervisor ng Section 3 sa production area. May gusto rin kay Yana tulad na lang ng ibang empleyado ng kumpanya pero hindi naglalakas loob sumubok manligaw, lalo pat isang executive manager si Yana.
Kung totoo ngang magkakagusto si Yana sa isang security guard, ibig sabihin may chance ngang tulad niya kung susubukan niyang manligaw. Kumpiyansa naman siya sa kanyang sarili, kaya hindi malabong magkagusto rin sa kanya si Yana. Napagdesisyonan nitong sundan si Yana at Zeus. Narating ni Yana ang security office. Sinilubong sila ng shift security na si Carlos Montreas at ilan pang security personnel. Mabilis sumaludo ang mga to habang mapapansin ang gulat sa kanilang mga itsura dahil sa hindi nila inaasahan ang pagbisita ni Yana sa kanilang opisina. Makikita ang pagtataka sa likod ng seryosong mukha ni Carlos na makita si Zeus sa likuran ni Yana at nakasuot ng uniforme tulad ng sa kanila. Bagong security guard, ha? Bakit kailangan na si Executive Manager Lee ang maghatid pa sa kanya dito? Takang tanong nito sa kanya. Mapupo na rin ang malumanay at kontroladong tono na sa boses ni Yana habang pinapakilala si Zeus. Kapag kakausapin naman ni Zeus ay may paggalang din sa tono nito, bagay na mas pinagtataka niya. Ang ibang security personnel walang pakialam sa pagpapakilala ni Yana kay Zeus dahil nakaya na lang buong atensyon sa pakunwaring nakikinig. Pagkatapos may pakilala ni Yana si Zeus, nagpaalam na ito. Grabe, ang ganda talaga ni Miss Yana Lee, lalo na sa malapitan. Wika ng isang security guard. Oo nga, buddy. Parang di ako makahinga pag nagsasalita si Miss Lee. Sambit naman na isa na parang kinikilig pa. Swerte naman itong bago. Personal pang inihatid ni Miss Lee dito. Saka bang anak ng pinakapangmangyarihang pamilya para si Miss Lee mismong maghatid sa'yo dito? Pabirong sambit ng isa. Dahil walang CCTV camera kung saan naganap ang insidente ng isang araw, kung saan sinalubong si Zeus ang dalawang ignoranteng security guards, wala silang kaide-ideya kung sino si Zeus. Tanging usapin lamang sa nangyari ang kanilang nabalitaan. Oy, magsibalik na kayo sa mga estasyon ninyo para makapag-break time na rin ang kapalitan ninyo. Suway ni Carlos sa mga ito na agad namang nagsialisan. At ikaw, SG, Lawrence, may ilang bagay lang kung kailangan klaruhin bago ka magsimula sa trabaho. Seryosong sambit ni Carlos kay Zeus. Habang naghihintay ng pagbukas ng elevator si Yana, isang lalaki ang tumabi sa kanya. May hawak tong dalawang lata ng soft drinks na kakakuha niya lang sa vending machine, si Edgar. Inintay niya talagang bumalik sa taas si Yana para masabayan ito. Good afternoon, Miss Lee. Bati ni Edgar. Saglit sinulyapan ni Yana si Edgar sa kamarahan lang na tinanguan. Baka nauuhaw kayo, Miss Lee. Tamang-tama. Dalawang soft drinks ang... No thanks. Agad naputol ni Yana sa sinasabi ni Edgar. May gusto pa sana itanong si Edgar kay Yana, pero may nagsidatingang empleyado sa kanilang likuran na sasakay din ng elevator kaya di na umimik si Edgar lalo pat nakikita niya. Hindi interesado makipag-usap si Yana sa kanya. Sigurado mapapahiya lamang siya. Kamag-anak ka ba ni Miss Lee? Tanong ni Carlos kay Zeus. Hindi po, maiksing tugon ni Zeus. Personal mo bang kakilala si Miss Lee? Opo. Napansin niyang para naghihinala si Carlos kaya't kailangan niya maging maingat sa kanyang isasagot. Talaga naman kasing kahina-hinala ang pagiging magalang ni Yana sa kanya kanina, lalo pat si Yana mismo ang naghatid sa kanya papunta dito sa security office na isang hindi magandang ideya. Nakalimutan niyang paalalahanan si Yana na iwasan mo nang maging magalang sa kanya, maging sa harap ng mga empleyado ng kumpanya. Direkta ka ba nag-apply sa Index Corp? Tumangulang si Zeus. Nakikita niyang di pa rin kumbinsido si Carlos base sa mapanuri nitong tingin sa kanya. Kahit direkta man siyang nag-apply sa kumpanya, di pa rin sapat na basihan yon para maging magalang si Yana sa kanya. Nag-isip si Zeus na magandang idadahilan. Ang totoo po, isa ako mahusay na martial artist. Niligtas ko po ang kanyang ama sa isang... Sa isang? Naalala ni Zeus ang kanyang idinahilan kay Theo nang sabihin niya ditong nag-apply siya sa Index Corp bilang isang gwardya. Sa isang insidente sa supermarket kung saan ilang hold-upper ang tinangkang hold-upin ng ama ni Miss Lee, kaya niligtas ko siya at nirekomenda niya ako mag-apply na security guard dito. Paliwanag ni Zeus na naiba ng kaunti ang detalye kumpara sa paliwanag niya kay Theo pagkatapos sinundan ng awkward na pagngiti. Ibig mo bang sabihin ay si Mr. Brian Lee? Tanong ni Carlos. Tama, si Mr. Brian Lee nga siya. Siya nga po ang nagrekomenda sa akin para sa posisyong ito. At kailan mo siya ipagtatanggol sa mga nagtangkang mang-hold up sa kanya? Muling tanong nito. Ngayong linggo lang din po, tugon ni Zeus. Ganun ba?
Nakahinga na maluwag si Zeus. Marahil, sapat na ang palusot niyang yon para di na siya paghinalaan ni Carlos. Dahil sa niligtas niyang ama ni Yana, sapat na sigurong dahilan yon upang igalang siya ni Mr. Brian Lee at maging ni Yana. Sa panahon ngayon, kahit ano pa mang estado sa buhay ng isang tao, basta mahusay sa martial arts ginagalang ng mayayaman. Pero napakunot ang noo ni Zeus nang magsimulang tumawa si Carlos na sinundan ng diskumpyadong tingin. Kung isa kang suspect sa krimen at pulis ang nag-interoga sa'yo, malabong makalusot ka sa interogasyon. Wika ni Carlos na ikinataka ni Zeus. Mahina ka pagdating sa pagsisinungaling, SG? Lawrence, sa paraan pa lang ng pagsagot mo parang di ka nag-training bilang security guard. Lalong naguluhan si Zeus. Ang ama ni Miss Lee 2 taon nang patay at ang kanyang pangalan Brandon Lee. Brian din naman ang pangalan ng kanyang panganay na anak na kapatid ni Miss Lee. Nagtrabaho rin sa Index Corporation sa main branch ni Mr. Lee sa kasalukuyan. Sigurado ka bang ama ni Miss Lee ang nagkaromenta sa iyo rito? Nalaglag ang balikat ni Zeus sa kanyang narinig. Mukha yatang mahusay mag-interoga si Carlos o sadya lang talagang hindi siya mahusay magsinungaling pagdating sa on-the-spot na interogasyon. Wala nang naisip pang ipapalusot si Zeus. Mukha naman atang katiwa-tiwala si Carlos kaya wala siyang ibang magagawa kundi ipaalam dito ang tunay niyang estado sa buhay. Ang rason kung bakit magalang sa kanya si Yana. Isa tong chief security ng Index Corp kaya't wala naman sigurong problema kung sasabihin niya rito ang tunay niyang pagkakakilanlan. Baka nga mas makakabuti kung ipapaalam niya rito ang pagkakakilanlan niya. Ang totoo po, sinigurado muna ni Zeus kung may ibang tao sa loob ng opisina bago nagpatuloy. Ako po ang bagong presidente ng Index Corp. Nalaglag ang panga ni Carlos sa sinabi ni Zeus. Sa buong talambuhay ko, ngayon ko lang narinig ang patungkol sa pamilya Lawrence at kung gaano sila kayaman. At nagmula pa mismo ang impormasyong yun sa'yo, young Master Lawrence. Salamat sa pagbahagi. Malugod na sambit ni Carlos. Kasalukuyan silang nakasakay ng elevator ni Carlos. Kakagaling ng nilang mag-roving sa ibabang palapag ng gusali. Naipaliwanag na ni Zeus kay Carlos kung bakit kailangan niya magpanggap na security guard sa Index Corp sa kabila ng kanyang tunay na estado sa buhay. Makabuluhan naman lahat ng sinabi ni Zeus, kaya taniwala rin sa huli si Carlos. Pakiusap Mr. Lawrence o SG Lawrence na lang ang itawag mo sa akin. Mahinang natawa si Carlos saka tumango-tungo. Pero Mr. Lawrence, isang mahalagang sekreto ang binahagi mo sa akin. Paano ka nakasisigurong hindi ko ibubunyag ang lihim mo o ng iyong pamilya? Nakataas ang kilay na tiningnan muna saglit ni Zeus si Carlos. May tiwala naman ako sa'yo. Kung sakali mong malaman kung kinalat mong sinabi ko sa'yo, hindi mo gugustuhin ang kaparusahan. Salamat sa tiwala kung ganon. Kahit anong mangyari, ligtas ang sekreto mo sa akin. Sambit ni Carlos habang umakto pang sumaludo. Lumabas sila ng elevator sa ika-4 na palapag. Tulad nung nakaraan may mga ilang taong paruot pa rito na tumitingin ng sasakyan. Napangiti si Zeus nang matanaw niya na nasa pareho pa ring pwesto ang pulang sports car. Mas lalo lumakas ang loob niya na baka sa kanya ang kotseng yon. I said I want to talk to the manager. Pasigaw na sambit na isang lalaki sa isang sales personnel. Nagkatinginan muna si Zeus at Carlos bago lumapit sa kinaroroonan ng ingay. Nakuha rin ito ang atensyon ng iba pang tao sa palapag. Nadatna nila ang isang galit na lalaki habang katabi naman ang isa pang lalaki na hindi gaanong katangkaran at ilang sales personnel na panay ang paliwanag sa matangkad na lalaki. Kapansin-pansin ang mamahaling kasuotan nito mula sa makintab na sapatos, mamahaling brand ng suit hanggang sa relo, singsing at kwintas na agaw atensyon ng kinang. Sir, I told you already that this promotion is fake. Hindi po to gawa ng Index Corporation. Currently, walang promo discount ang anumang nakadisplay sa showroom na ito. Palaban na sambit ng babaeng salesperson. Sinasabi mo bang nagsisinungaling si Mr. C? Do you even know who are you talking to? Galit na tanong ng lalaking katabi ng matangkad na lalaki. He is Mr. Ken C., young master of the C family, the second most powerful family here in Quezon. Pagayabang nito na sa tingin ni Zeus ay personal assistant ng matangkad na lalaki dahil sa paraan nito ng pananamit. Natahimik ang babaeng salesperson na nakikipagtalo sa kanila nang malaman sinong lalaking kaharap niya habang ibang tao sa paligid manghang-mangha dahil hindi inaasang makikita nila sa personal ang isa sa anak ng isang pinakasikat na pamilya sa Quezon.
May ilang nagsimulang pasimpleng kumuha ng litrato. Napabuntong hininga si Zeus. Sasali sana siya sa usapan nang dumating si Yana. Miss Lee, nakahinga na maluwag ang mga sales personnel. What's going on here? Makikitang seryosong ekspresyon sa mukha ni Yana sa kabila ng kanyang narinig sinong lalaking customer. Kumalma ng bahagya si Ken na makita si Yana. Napansin ni Zeus ang kakaibang ngising gumuhit sa labi ni Ken. Mukha yatang may kakaiba dito. May pagdududang ani Zeus sa kanyang isip. Miss Lee. Tila mapanuksong sambit ni Ken. Your salesperson here is saying na pineke ko raw ang promotional flyer na to. Hindi ba Index Corp ang may gawa nito? Nagalumihanan ng salesperson na nakikipagtalo kanina kay Ken habang nagpalipat-lipat ang tingin nito dito at kay Yana. Wala naman siyang binanggit na pineke ni Ken ang flyer na hawak niya. Sa pagkakatanda niya ang tayong sabi niya lang peke ang flyer. Tumingin to sa mga kasamahan niyang sales personnel parang humihingi ng kumpirmasyon kung yun din ba ang sinabi niya pero hindi to nagsiimik. Kahit nandito na si Yana, kilala nila kung gaano kapang magirihan ang pamilya C. Di nila gugustuhin salungatin si Ken. Pwede ko bang makita yan, Mr. C? Inabot ni Yana ang flyer mula kay Ken. It is indeed Index Corp's promotional flyer, pero taong 2015 pa ito. Tayong sa bandang Europe lang ginamit ang promotion na to. This promo was already expired. Pagkumpirma ni Yana. Really? Binawi ni Ken ang flyer sa kamay ni Yana. Maybe I was confused. Wala kasing petsyang nakalagay. Sambit ni Ken habang kinakamot ang kanyang ulo.